amazing people and welcome back to my YouTube channel. So sa video nito, pag-uusapan natin ang aming nakaraang trip sa Danang, Vietnam, particularly ang aming nagastos. So this includes everything from flights, hotels, tours, food, cookables, and everything that we visited and we spent on Danang. So magandang usapan ito guys, and makakakuha din kayo dito ng mga tips and tricks na magagamit ninyo just in case na nagplaplano kayo or may bala kayong pumunta sa Danang, Vietnam. So magandang usapan ito guys. Tara, samahan nyo ako. So first on our list would be our travel dates. Ang date ng travel namin is from May 20th to May 30th, 2025. So basically that's 11 days, but we've traveled from the Philippines going to Danang, Vietnam ng May 20th ng gabi. So basically day 0 yun. Wala kami masyadong nagawa. Nanggaling lang kami ng airport, then pagdating sa Danang, nag-hotel tour lang, and then tulog na. And then yung pinaka-start ng aming travel is yung 21st, which nag-tour kami agad hanggang sa 30th. So, length of stay namin basically is 11 days and 10 nights. Flight namin guys is red-eye flight siya, basically, or gabing flight ng 20th. And then, nung 30th naman, madaling araw na flight. Or, ay hindi pala. Nung 30th, gabi din na flight. Kasi Saturday kami dumating ng Pilipinas nun, nung 31st ng May. So, importante na malaman niyo yung travel dates for this particular travel para alam nyo rin kung magkano yung cost ng airline and ng mga hotels during that time. Isang paalala guys, Vietnam is a visa-free country for Filipinos if you will be staying there for a maximum of 21 days. Kapag more than 21 days ka mag-stay sa Vietnam, kahit saang lugar ng Vietnam, dun mo na kakailanganin ng visa. So, having mentioned na yung stay namin dun is for 10 days lang, pagdating namin doon, wala na kaming fill out na arrival card or wala na kaming mga visa na kailangan. Magpa-pass through lang ng immigration, security check, tsaka yung customs nila kung may i-declare or wala. And then makakapasok ka na sa Vietnam. Ano nga ba yung mga nagawa namin at mga napuntahan namin sa Vietnam doon sa 10-day trip na yon? So unahin na natin guys, of course, yung pinuntahan namin ng first day is yung Danang Bana Hills Sun World, na matatagpuan mo sa pinakamataas na part ng Danang basically. Doon mo rin matatagpuan guys yung single track cable car in the world na pinakamahaba, sabi ng Guinness World Records. So, sinakyan namin yung cable car ride na yun na it took us about, I'm not exactly sure kung 15 to 20 minute na ride yun ng cable car. Pero enjoy naman yung view guys at sulit na sulit. Isa pang na-try namin doon is yung Alpine Coast. Alpine Coaster na napakaganda din kasi ikaw yung magmamaneuver nung bilis niya tsaka yung bagal niya, kung hihinto ba o hindi. Nakadepende yun dun sa driver or dun sa nakasakay dun sa Alpine Coast. And of course, wag natin kalilimutan yung Four Seasons buffet restaurant na nandun din mismo sa Bana Hills. And all that, including the transfers to and from the hotel, is part of the package that we booked via Klook. So, lalagay ko sa description box nitong vlog na ito guys, yung Bana Hills tour na binook namin sa Klook, and pwede nyo yun i-book din just in case para hassle-free talaga yung magiging experience niyo sa pagpunta hanggang makabalik kayo ng hotel from Bana Hills. Nung day 2 naman guys, kami ay nag-book naman ulit ng private tour kasi yung driver namin from the previous day's tour dun sa Bana Hills, nag-offer siya ng private tour kung saan pwede daw kaming pumunta ng Hoi An. So, binook na lang namin siya guys for 5,500 Vietnamese dong, or basically nasa 1,170 pesos siya. And dadalhin niya na kayo sa mga locations na magandang puntahan sa Hoi An, particularly yung marble store or marble shop kung mamimili kayo. Then nagpunta din kami sa coconut boat ride, which we paid separately and we booked via Klook yung ride proper. Pero hinatid kami ng driver papunta dun sa location. Tapos, Hoi An, ancient town of course. Ayun, sarili mo na yun. Nahatid ka lang niya and sasabihin mo lang kung anong oras niyo gustong umuwi. Dun sa Hoi An guys, napakasulit and
talagang napakagandang mapuntahan yun kung matagal-tagal kayo magstay sa Danang. Some other vloggers or travelers, they opt to stay in Hoi An for a couple of days because they really wanted the vibe there. Iba yung vibe sa Hoi An, iba yung sa Danang. And kinagabihan nun guys, nag-lantern boat ride din kami sa Hoi An River. Yon, magandang experience din siya, kakaiba and mailaw and napaka-vibrant ng lights sa Hoi An pagdating ng gabi. Kaya kung mag-day tour kayo doon, i-make sure nyo na abutin kayo ng gabi or ng sundown para naman makita nyo yung lights doon sa Hoi An. Sa day 3 naman guys, kami ay nag-private tour ulit, same driver pa din. And dadalhin niya kami supposedly dun sa Marble Mountains. Pero sarado siya during that time that we went there. But we came back. Bumisita ulit kami doon na naka-motorcycle na lang kaming dalawa ni Kai. Separate day na kami bumalik doon. And then nagpunta kami sa Sontra Marina. Nagpunta kami sa Linong Pagoda. Yung malaking Buddha doon sa Danang. And then nagpunta din kami sa Quan Men Trung, which is a grocery na pwede kayong mamili ng mga souvenirs and food from Vietnam, which I would not recommend guys, just because when we compare prices and nung naupuan namin yung discussion about the pricing and comparison ng prices, medyo mahal dun sa pinagdalahan sa amin. So mura pa rin sa Lotte Mart. Kaya I would still recommend yung Lotte Mart na pupuntahan nyo if you want to buy pasalubong. So day 4, pumunta kami sa napakagandang downtown Danang guys. Some others wouldn't recommend it. They would say it's boring, na konti yung attractions, konti yung tao. But us, we actually enjoyed our visit there. Yung roller coasters nila guys, napaka-exciting, napaka-thrilling. And since konti yung tao, wala kayong masyadong mahabang queue na iintayin. Kaya makakaulit kayo ng rides as many as you can. So, okay yun sa amin. Kaya, i-recommend ko sa inyo guys, if you're into adventure, yung mga rides, ganyan, punta kayo sa downtown Danang. And kinagabihan nun guys, nag-night market naman kami. Makikita nyo guys na nag-visit kami sa night market. And then, nag-try kami ng food, nag-try kami ng mga namili kami ng mga inhaler, ng mga tote bags, yon kasi mura mamili sa night market. So, huwag nyo kakalimutan na ilagay yun sa bucket list nyo or sa itinerary nyo na to visit the night market. Ayun nga guys, night market ako ng night market, nakalimutan ko yung pangalan. So, Sontra Night Market yun guys. Walking distance lang siya from our hotel and dun lang siya mismo sa tabi ng Golden Bridge or ng Dragon Bridge. Kaya, pwede nyo siyang bisitahin and pwede nyo na rin panoorin yung fire and water show ng Dragon Bridge na hindi namin naabutan unfortunately kasi during that time we were waiting for it. Weekends lang kasi yun guys. Kaya pero hindi siya nag-operate nung gabing pumunta kami at naghintay kami. But it's okay. And speaking of Golden Bridge, yun pala maibalik ko lang no. So Golden Bridge kasama yon sa Bana Hills pag pumunta kayo sa Bana Hills. So wag niyong kakalimutang pumunta sa Bana Hills at dumaan dun sa Golden Bridge. Nung day 5 naman guys, isa sa mga highlights ng aming Danang trip is yung water rafting. So nag-water rafting kami guys. Nag-book ako ng tour via Klook. Nalalagay ko ulit sa description box dito sa vlog na ito ng water rafting. First time namin pareho ni Kai na gawin yung water rafting. And isa yun sa mga na-enjoy talaga namin. Kasi yung twist and turns tsaka yung biglang bagsak, hindi mo ma-anticipate. Kaya may enjoy nyo talaga yon. Make sure lang na kapag pupunta kayo doon, at least dalawa kayo. Kasi kapag solo, kailangan mo pa rin bayaran yung for 2. Yun yung minimum requirement nila is to have at least 2 bookings pag ibubook nyo siya via Klook. And then after that, nag-night cruise naman kami. After nung aming water rafting, pumunta kami sa night cruise sa Han River. Na sakto lang, hindi namin siya masyadong na-enjoy kasi wala masyadong magagawa doon. Talagang sightseeing lang nung Han River. So, it's still a good experience though, but hindi namin siya ma-recommend kung sakaling ang gusto mo yung medyo mas masaya. Medyo ano kasi yun guys, medyo boring kasi yung night cruise para sa amin. So, baka kayo may enjoy nyo. So, it's still worth a try kasi mura lang naman siya.
And then come day 6 guys, ito yung pinaka nagustuhan ko talagang, hindi ako nagsising itry, yung paragliding. So nag-paragliding ako guys, balikan nyo yung video yun kung gusto nyo mapanood. Pero napakaganda ng experience, napaka-sarap sa pakiramdam, kala ko nakakatakot. Pero the moment na nagsimula ng sabi, takbo, tapos yun na, dire-diretso na, hindi mo na ma-feel na para kang nahulog or what. Pero kung may fear of heights kayo, huwag nyo siyang gagawin. Paragliding, first time ko din yun and binook ko rin siya via Klook guys. May drone shots yun na hindi kasama dun sa booking. You have to pay separately. I paid 500,000 dong to get the shots para nga maging part nung vlog in nung series ng Danang kasi gusto ko talaga mapakita sa inyo yung experience na yun. And then, after that, nag-shopping naman kami ng mga pasalubong sa Lotte Mart. Yun nga, i-recommend ko sa inyo na dun kayo mamimili. Try nyo rin yung Lotteria, yung kainan sa Lotte Mart. Marami yan sa Vietnam, pero nag-originate yan sa Seoul. So, or sa South Korea. So, napaka-sarap ng food niya at sulit na sulit. Okay, so day 7 guys, dito na nagsisimula yung mga coffee and restaurant hopping experiences namin. Nagpunta kami muna sa Han Market para mamili ng mga additional na pasalubong. And then we visited a very nice and aesthetic coffee shop which is called Naya Cafe. And then, come dinner, pumunta kami sa isa sa mga pinakasikat na kainan sa Danang which is Bikini Bottom Express. And we must say na hindi lang siya hype. Masarap talaga yung food nila. Nice service. The people there, the servers were very nice, were very helpful. 10 out of 10 talaga yung experience na yun dun sa Bikini Bottom Express. Both dun sa service, lalong-lalo na sa food. So sa day 8 naman guys, isang one of a kind experience na naman yung ginawa namin. Nagpunta kami sa cooking class, nabino ko na naman sa Klook. And then, yun, gumawa kami ng sariling banh mi. Technically, hindi siya masyadong cooking kasi banh mi making lang siya, banh mi and coffee making lang siya. So na-enjoy namin siya, yung kung paano gawin yung sariling banh mi, kung ano lang yung gusto mong ilagay dun sa banh mi. And sa mga hindi nakakaalam guys, banh mi is one of the most famous food, Vietnamese food na pwede nyong i-try pag napunta kayo sa Vietnam. At hindi lang siya famous, masarap siya at mura siya. So maraming banh mi sa mga gilid-gilid, sa mga kanto-kanto. Most of them know how to do and how to make banh mi. Yun. Kaya, importante guys na kapag pupunta ka sa Vietnam, itry nyo ang banh mi. And of course, wag nyo rin palalampasin yung Vietnamese coffee. So, coffee talaga, Vietnam, isa to sa mga specialty nila, yung Vietnamese coffee, yung coconut coffee din, lalong-lalo na. And sobrang mura ng mga kape sa Vietnam. Kung dito sa Pilipinas, nasa 150 to 200, 250 yung isang kape na decent. Doon guys, sa halagang 60, 50 pesos, makakabili ka ng decent tasting coffee. Hindi lang decent tasting, napakasarap na kape. And must try talaga. Especially yung coconut coffee, tsaka yung egg coffee. And sa day 8 din guys, was the day na we went back sa Marble Mountains. And yung hike nun, inakyat ko yung pinakataas. So very challenging siya, yet fun. So sa mga adventurous, yung mga gusto nyo makita yung taas-taas, ganyan, i-recommend ko rin na akyatin ninyo yung Marble Mountains. May entrance fee lang doon, which is about 110 Vietnamese dong, or parang nasa 55,000 each kapag gagamit kayo ng elevator nila. Pero yung pababa, hindi na kami nag-elevator. So day 9, bumisita na naman kami sa mga sikat na coffee shop na nakikita namin sa TikTok, which is in Bread and Butter Bakery. Masarap din doon. Yung mga tinapay nila medyo matatamis lang kasi syempre tinapay yun. And Bepcon, isa sa mga sikat na restaurants na top rated siya. Hindi rin hype yun sa Bepcon. Marami yung serving, and kung solo traveler ka nga lang, medyo may hirapan kang maubos yun kasi marami talaga. Yung in-order namin yung set meal nila. And okay naman siya para sa amin. Nasarapan naman kami. For a first timer na itatry mo yun, magugustuhan mo rin talaga yung lasa. So Bepcon, lalo na kapag veggie lover ka, magugustuhan mo yun. And wag natin kakalimutan guys, sa day 10, lumipat kami ng hotel kasi hanggang 12 lang yung checkout namin. Magstay pa kami hanggang mga 6-7 p.m. So lumipat kami ng hotel, Sunset Hotel. Mura lang din yun, nabook ko naman siya via Agoda. And napakita ko naman yung room, very basic, simple room lang siya.
And good na yun ang mapag-iwanan namin ng gamit. Dahil lumabas pa rin kami guys, bumalik kami sa hand market, bumili kami ng additional luggage, and then bumili kami ng mga pasalubong, and then bumisita kami sa isa pang coffee shop na pangalan niya is Acacia Cafe. At masarap din doon guys, at may pusa doon guys. Kung mapapanood niyo sa video, meron doon pusa. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero na-enjoy din namin yun. Yun, simple na coffee break lang bago kayo pumunta or bumalik sa airport. Kasi nasa kabilang kanto lang yun ng Sunset Hotel. And then, bumalik kami ng hotel via airport transfer na binoko rin sa Klook. And then, kumain lang kami sa Burger King na medyo mahal. Medyo mahal pala yung nagastos ko sa Burger King. Kasi pag sa airport ka kakain, doon sa Danang International Airport, for some reason, yung Burger King, USD yung presyo ng food nila, naka-USD, hindi siya naka-Vietnamese dong, which is okay naman kasi nabusog din naman kami doon. And then, we finally head back to the Philippines, and yun yung naging basically itinerary namin. So now let's talk about the cost breakdown. So marami naghihintay nito, magkano ba nagagastos, mahal ba sa Danang, kayang-kaya ba, ganito. Marami nagtatanong sa comment section ng ating mga previous vlogs kung okay ba yung stay doon sa mga hotels na pinagstayan, marirecommend ko ba siya, ano yung pros and cons. So pag-usapan natin yun. So let's start with the flight. Yung flight namin na binook namin via Cebu Pacific, I booked it 3 weeks before our travel date. And the total cost of our flight is 27,762 pesos and 82 cents for 2 people. That includes seat selection, round-trip tickets, 20 kilo baggage allowance each. Nagdagdag lang ako ng baggage pabalik since marami na kaming pasalubong. That's additional 2,070 pesos. So, kung susumahin mo siya guys, nasa 13,881 pesos and 41 cents lang siya each for the flight. So balikan na yun. Then meron na kayong luggage, baggage allowance, may seat selection na. Wala lang siyang food. And then sa King's Hotel naman guys, ang total na booking cost namin for 9 nights is 13,462 pesos and 78 cents. Actually 10 nights pala. Kukorek ko lang yan. So, nasa 6,731 pesos and 39 cents each kami for 10 nights doon sa King's Hotel and Spa. And then yung Sunset Sea Hotel naman, binuko siya via Klook ng 804 pesos and 41 cents lang. So, for a night. So, divided by 2, that's just 402 pesos. May rooftop pool pa siya. So, yun yung dahilan kung bakit binuko yun for the time being na nandun pa kami, naghihintay kami. Kasi may rooftop pool na enjoy naman namin, nakapag-swimming pa kami doon. So, of course, huwag nyo kakalimutan yung travel tax. Kailangan nyong magbayaran yan individually. Bago kayo makaalis ng Pilipinas, that's 1,620 pesos. And then, pag-usapan natin yung airport transfer. Nag-book ako nyan via Klook. Ang cost ng airport transfer from Danang International Airport to King's Hotel and Spa is 448 pesos and divided by 2, nasa 224 pesos lang siya. Aside from that, nag-book din kami ng eSIM via Klook, Tagisa kami. Ang cost ng eSIM for 10 days is 792 pesos and 20 cents. So, 792 pesos and 20 cents divided by 2 kasi dalawa kami. Good for 2 na yung SIM, eSIM, Tagisa kami. So, nasa 396 pesos lang siya per person. 10 days Tagisang SIM card doon sa Danang. Bakit eSIM yung binubook namin guys? Simply because ang eSIM kasi pwede mo siyang i-activate pagdating mo pa lang sa airport or bago kayo umalis ng Pilipinas papuntang Danang, i-activate mo na siya para pagdating, paglapag ng airport, may internet na kayo agad. Hindi na kayo mahihirapan mag-navigate kasi importanteng may internet connection kayo pagdating nyo dun sa lugar na yon, sa ibang bansa. And pwede kayong mag-book ng SIM card na physical SIM card via Klook. I'm doing that before pero ngayon mas convenient talaga pag eSIM kasi nga wala nang isasalpak, wala nang palitan ng wala nang tatanggalin SIM card and all that at hindi mo na rin siya kailangan i-claim kasi i-activate na lang siya via QR code or dun sa phone directly. Mismo. Pag clinic mo yung activate sa Klook, meron na silang functionality na ganon. So, yung airport transfer naman guys, from
Sunset Sea Hotel pabalik ng Danang International Airport, almost the same price. It's just 390 pesos. Good for 2 na yon. So, nasa 195 pesos each lang. And napaka-convenient nun guys. Kasi yung luggage, yung private transfer, wala na kayong ibang iintayin. And hindi nyo na kailangang kabahan sa mga surcharges. Kasi kung ano yung binok mo sa Klook, kung ano yung price nun at binayaran mo na, wala nang ibang sisingilin sa iyo yung driver. Of course, unless mag-tip ka sa kanila. So, magkano nga ba ang tunay at ang final na nagastos namin sa Danang, Vietnam? So, disclaimer, this is based on 10-day trip for 2 people. So, yung flight, yung hotel, yung travel tax, airport transfer, eSIM, and yung food namin guys for 10 days, basically 11 days, is only 11,494 pesos and 53 cents. Good for 2 na yon. Yung mga trinay namin, yung mga cafe, yung mga restaurants, yung mga lahat ng mga pinuntahan namin for the past 10 days, kasama na yun doon. So, it would only amount to 5,747 pesos and 27 cents each. So, kung makikita nyo, pag may nakita kami, tatry namin. Kung merong restaurant na nakita namin, coffee shop, tinatry talaga namin just to experience it and to have an awesome experience in Danang. So, ganun kamura guys. So, Klookables naman tayo. Ang total na binok namin sa Klook, sa lahat ng mga tours and attractions na binok namin is 17,607 pesos and 42 cents. So, divided by 2, nasa 8,803 pesos and 71 cents lang. And lahat yon mga private, mostly private tours sa Klook, and mga magaganda talaga yung napuntahan namin. So, highly recommended, and always use my promo code AMIELKLOOK para magkaroon kayo ng additional discount sa mga bagay na ibubok nyo sa Klook. So, sa transportation naman guys, ito yung mga transportation or yung mga method of transportation na hindi kasama sa mga binok namin sa Klook. So, ito yung mga private transfer, motorcycle rental, at yung mga binok namin na Grab na separate na. So, ang total nun is 4,665 pesos and 53 cents. Good for 2. So, per head, nasa 2,332 pesos and 77 cents lang siya. And, yun, maganda din na may experience yung mag-motorcycle kung marunong kayo. Kasi mas may enjoy nyo at mas napupuntahan ninyo yung mga lugar na gusto ninyong puntahan. Kasi marami na rin nagtatanong sa akin, even my friends asked me kung saan pinakamurang bansa magpunta for first-time travelers, kung ganito, ganyan. I highly recommend Vietnam talaga. Kasi yun nga, napakamura, mababait yung mga tao, and safe naman, even for solo travelers. Way back 2024, I traveled to Vietnam solo. Pumunta ako sa Ho Chi Minh, and wala naman akong negative experience. So, napakabait ng mga Vietnamese guys. So, Vietnam, yun nga, sabi nung boat rider namin dun sa coconut boat na Philippines number 1, tapos sumagot ako Vietnam number 1. Kasi nga, napaka-hospitable nila, and pati food nila guys, napakasarap din. So, may enjoy mo talaga kapag first timer mo, either solo, with friends, with family. Highly recommended ang Vietnam. So, ano bang mga tips and tricks na pwede kong maipayo sa mga magta-travel sa Vietnam? So, unang-una na dyan guys is to make sure na alam niyo yung weather dun sa month na pag-i-stayan ninyo or pagpunta ninyo dun sa Vietnam. Bakit? Kasi Vietnam yun nga, may mga months na maulan siya, may mga months na foggy. Inaral din namin yun kasi one of the things na na-experience ng friend namin nung pumunta siya sa Danang is pumunta sila sa Bana Hills and napaka-foggy daw ng area. So kahit naglakad sila sa Golden Bridge, they're not able to take good pictures kasi clouded yung buong Golden Bridge. So kahit mag-selfie sila, parang white background lang yung nakikita sa likod. Kaya inaral din namin kung doon sa panahon ng May, maganda ba magpunta doon. So syempre kung medyo maulan, pupunta kayo sa Bana Hills or pupunta kayo sa Danang, baka hindi nyo ma-enjoy yung beach, hindi niyo ma-enjoy yung view sa Bana Hills. So always make sure to check weather on the month that you are targeting to visit Danang. Next tip guys, always check Grab for rates, especially yung Grab food nila, kasi sa isang booking pwede kang gumamit ng multiple promo codes, and pagpunta mo sa Danang,
matik nagsiswitch na yung Grab mo into the country that you visited. So, pagtingin namin dun, ang daming offer sa Grab. So, yung dinner namin, mostly Grab dinner lang. And masasarap naman. Mamimili ka na lang ng type mo na restaurant. Tapos, makakatipid ka. And always check din yung mga local food carts na mga nasa tapat ng hotel ninyo or mga nasa kalsada kasi malilinis naman sila. Check nyo lang din yung, or pwede kayo mag-Google Translate. Always use Google Translate kung meron kayong gustong ipatanggal or kung ayaw nyo ng maanghang, pwede nyo i-communicate sa kanila via Google Translate just in case hindi sila marunong mag-communicate in English. Because not all of them are able to communicate well in English. Isa pa guys, maraming free attraction sa Danang. Yung beach lang mismo, yung Danang Beach. Pwede kayong mag-chill lang doon kung ayaw nyo naman ng mga tour, gusto nyo lang bumisita doon for peace and quiet, yung pwede kayo pumunta sa beach, pwede kayong mag-swimming sa inyong hotel, marami kayong pwedeng magawa, and kahit hindi malaking pera yung dala ninyo, may enjoy nyo pa rin siya. Kasi yung banh mi pa lang makakabili ka ng 20,000 dong na banh mi, makakabili ka ng 25,000 dong na coffee na masarap na. Yun nga, yung sa mga tapat ng hotel namin, minaximize din talaga namin yun. And yung area pala na pag-i-stayan nyo guys, importante din na alam niyo kung ano yung malapit dun. Yung sa amin, nagstay kami sa may Maike Beach area para walking distance sa lahat, walking distance sa beach, walking distance dun sa Dragon Bridge, walking distance din sa Sonra Night Market, sa lahat ng mga gusto namin puntahan. Most of the time nilalakad lang namin except dun sa medyo malalayo na nag-motorcycle na kami or nag-grab para hindi naman nakakapagod or hindi naman kami pagod na pagod every time na dadating kami dun sa destination. For night market finds, always make sure na makipagtawaran kayo. Mababait sila, nakikipagtawaran din sila, and lagi sila may hawak na calculator, papakita nila yung price. Ang tekniko talaga lagi is, pag may tinanong ako na gusto kong bagay is, mag-a-ask ako kung magkano, tapos magbibigay sila ng price, lalakad ako ng onte, tapos hahabulin ka na nila, makikipagtawaran na sila sa'yo. Hindi naman sila papayag kung hindi din may tubo yung presyong napag-agrihan ninyo. So, yun lang, makikipagtawaran ka pa rin. Parang dito lang din sa Pilipinas. Para at least, huwag kang mag-yes agad dun sa unang presyong bibigay sa'yo. Kasi baka mamaya, mapamahal ka. So, compare prices din kumbaga. Isa pang importanteng tip guys, I know na pagdating sa airport, nagwi-withdraw tayo agad and buo yung pera. Ako, I highly recommend na gamitin niyo yung GCash card kasi yun yung lowest rates pagdating sa exchange rate. Yun yung pinakamaganda at mababa yung service fee kung meron man. Yung sa amin, no service fee. Yun nga, pag buo yung pera niyo na nasa airport pa lang kayo, try nyo bumili sa mga convenience store doon kahit candy or what para mabayahan. Kasi some of them, kapag binigyan mo sila ng buo, nagbayad ka ng buo sa kanila, hindi nila susuklian or isusukli lang nila kung ano yung meron sila. So, talo naman kayo doon. So, na-experience namin yun doon sa airport transfer kasi nagbigay kami ng tip sa kanya pero 1,000, parang nasa 100,000 niya to or 500,000 Vietnamese dong ata yung pera ko, tapos sinukli niya lang nasa 200 Vietnamese dong. Sabi ko parang bibigyan kita ng parang 200,000 or something. Hindi ko na maalala yung exact figures pero nag-tip na nga kami pero it turns out na kinuha niya pa yung gusto niyang amount. So, yun lang. Share ko lang din yung experience na yun just in case. Lagi kayong dapat may barya para sakto lang. Kung magtitip man kayo, kung magkano lang yung bigay niyong tip. Para hindi mangyari sa inyo yung na-experience namin. So, that's it for our Danang cost breakdown, guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood. If you have any ever questions, feel free to comment down below. And kung nagustuhan ninyo ang video ito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. Abangan ang ating susunod na travel series dito naman sa Phuket, Thailand. Yun lang guys, maraming salamat. Bye!